Kung pinipressure ninyo ang Israel, ay pinapalakas ninyo ang Hamas. Ito ang matinding buwelta ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu. Ang sagot ni Benjamin Netanyahu ay nag-ugat dahil sa libu-libong mga Israelita ang nagprotesta laban sa kanya dahil sa 6 na mga hostages na pinaslang ng Hamas sa tunnel sa Rafah. Sumugod kasi sa harap ng kanyang opisina ang maraming mga Israelita at sa pangalawang araw na protesta ng ibang mga Israelita ay sumugod naman sa harap mismo ng kanyang bahay. Nananawagan sila kay Benjamin Netanyahu na tanggapin na ang proposal at magkaroon na ng ceasefire. Dumagdag pa sa kinakaharap na pressure ni Benjamin Netanyahu ang mga pahayag na binitawan ni Joe Biden. Ayon kasi kay Joe Biden, hindi raw ginagawa ni Benjamin Netanyahu ang lahat ng kanyang kayang gawin upang magkaroon ng ceasefire sa Gaza. Dito na nagalit ng husto si Benjamin Netanyahu at agad na nagpakawala ng pahayag at pinuntirya si Joe Biden. Ayon kay Benjamin Netanyahu, si Biden daw ang hindi seryoso sa ceasefire sa Gaza. Nagdalamhati ang mga kaanak ng 6 na mga napaslang na hostage sa Rafah. Sinisi nila si Benjamin Netanyahu. Ayon sa kanila, buhay pa raw sana ang 6 na mga hostage kung tinanggap lang daw ni Benjamin ang ceasefire proposal. Humingi naman ng tawad si Benjamin Netanyahu. Ayon sa kanya, "We are sorry dahil hindi namin nadala ng buhay ang mga hostage na hawak ng Hamas." Paulit-ulit siyang humingi ng tawad sa mga Israelita. Pero marami ring mga Israelita ang sumuporta kay Benjamin Netanyahu at nagdedemand sila na ipagpatuloy daw ng gobyerno ng Israel ang pagtugis sa Hamas hanggang sa maubos ito. Ayon kay Benjamin Netanyahu, hindi raw ang Israel ang ayaw ng ceasefire or ang kanyang administration. Katunayan, seryoso si Netanyahu na magkaroon ng ceasefire sa Gaza at nagpadala na nga ng representative si Netanyahu upang makipag-usap kasama ang US, Qatar at Egypt para sa ceasefire proposal sa Gaza. Ipinaliwanag ni Benjamin Netanyahu kung ano ang ginawa ng Hamas kung bakit hanggang ngayon ay wala pang ceasefire na nangyayari sa Gaza. Ayon kay Benjamin Netanyahu, nireject ng Hamas lahat ng mga hostage proposal at deal. Isa sa mga halimbawa rito ay ang proposal noong November 2023. Nireject daw ito ng Hamas. At ngayong taong 2024, buwan ng April 27, ayon kay Antony Blinken, ang Israel ay nagsagawa ng isang napakagandang proposal o offer para sa Hamas upang magkaroon ng ceasefire at ng hostage deal. Pero ang problema, nireject daw ito ng Hamas. At noong May 31, 2024, nag-agree ang Israel sa proposal na inilatag ng United States of America, pero nireject daw ito ng Hamas. At noong August 16, 2024, nag-agree ang Israel sa proposal ng United States of America. Ito ang final bridging para sa Israel at Hamas, pero nireject pa rin daw ito ng Hamas. At noong August 19, ibinalita at nag-viral pa nga ito sa pamamagitan ni Antony Blinken. Sinabi nito na tinanggap ng Israel ang proposal ng Amerika at ito ang matindi. Ayon kay Blinken, dapat tanggapin rin daw ito ng Hamas. Pero ang problema, nag-refused ang Hamas. At 2 araw lamang ang nakalipas, ayon sa head ng CIA, ang Israel ay seryoso raw sa ceasefire proposal and agreements. Ayon sa head ng CIA, dapat ito rin daw ang gawin ng Hamas. Pero sa halip na magpadala ng representative ang Hamas upang makipag-usap sa mga deals and proposals, hindi ito ginagawa ng Hamas. Bagkus, nagmamalupit sila sa mga hostages. At ayon sa Hamas, wala nang negotiation pa, implementation na agad. At nagdedemand din ang kampo ng Hamas para sa safety ni Yahya Sinwar na kapalit naman ni Ismail Haniyeh. Kaya ayon kay Benjamin Netanyahu, huwag niyo akong pressurein, huwag niyong pressurein ang Israel. Dahil sa pagpipressure natin sa Israel, ay mas pinapalakas natin
ang Hamas. Sa anong paraan naman pinapalakas ang Hamas kung pinipressure ang Israel? Ganito kasi ang ibig sabihin ni Benjamin Netanyahu. Kapag patuloy daw na pinipressure si Netanyahu o ang Israel, iisipin daw ng Hamas na successful ang kanilang strategy. At anong strategy ito? Ang pagpapahirap sa mga hostages at ang masaklap, ang pagpapaslang. Sa ganitong pangyayari ay mas dadami pa raw ang gagawin ng Hamas na pag-execute sa mga hostage. Ayon kay Benjamin Netanyahu, kinakailangang magsagawa tayo ng malakihang pressure sa mga hostage taker. Dagdag pa ni Netanyahu, hindi lang daw ang Hamas ang dapat pressurein, kundi pressurein din daw ang Qatar, ang Turkey at higit sa lahat ang Iran na number 1 supporter ng Hamas. Kinakailangan daw na pressurein na ang mga bansang ito at ang Hamas bago maging huli ang lahat. Napakaganda raw pakinggan kung may mga world leaders na magsasabing, Hamas, pakawalan nyo na ang mga hostages. Kung wala raw mga world leaders na gumagawa ng aksyon laban sa ginagawa ng Hamas, ang Hamas ay magpapatuloy sa kanilang ginagawa at gagawin nila lahat ng kanilang gustong gawin. Hinimok ni Benjamin Netanyahu ang mga world leaders na pressurein ang Qatar, ang Turkey at Iran upang ito ay pakinggan ng Hamas. Huwag daw pressurein ang Israel dahil ang mga hostage na hawak ng Hamas karamihan ay mga Israelita. Dagdag pa ni Benjamin Netanyahu, meron ding terrible decision na ginawa ang United Kingdom. Kinansila kasi ng United Kingdom ang lisensya na magpapadala pa ng mga armas sa Israel. Ikinalungkot ito ni Benjamin Netanyahu. Pero sinabi naman ng UK na masama ang Hamas. Pero ang resulta nito ay parang pinapanish ang Israel. Isa nga ritong halimbawa ay ang pagkansila ng lisensya ng UK na magpapadala ng armas sa Israel. Ayon kay Benjamin Netanyahu, sa mga ginagawa ng ibang mga world leaders o sa pagpe-pressure sa Israel ay mas pinapalakas nito ang Hamas. Para bang inuudyukan nila ang Hamas na ipagpatuloy ang kanilang mga plano. Ayon kay Benjamin Netanyahu, dapat daw sana ang UK ay tumayo kasama ng Israel dahil pareha daw sila na bansa na nakikipaglaban sa demokrasya at ang kanila raw ipinaglalaban ay ang barbaric action ng Hamas. Matindi ang pagkalungkot ni Benjamin Netanyahu sa desisyon ng United Kingdom dahil maraming beses na nagsasabi ang Foreign Minister ng United Kingdom na may karapatan ang Israel na depensahan ang kanilang sarili. Pero sa aktual ay hindi sila nagbibigay ng tools upang magamit ng Israel upang depensahan ang kanilang sarili. Dapat raw itong tandaan ng ibang mga world leaders na ang Hamas ay meron pang hinahawakan na mahigit 100 mga hostages. Kasama na ang 5 British citizen. Kaya sa halip na pressurein ng United Kingdom ang Israel, kinakailangan daw sanang tulungan nito ang Israel na makuha lahat ng mga hostages.